Severe tropical storm na si Goryo, bahagyang bumaba ang forecast track pero wala pa rin nakikitaan na magkakaroon nito ng direct contact sa malaking kalupaan ng bansa. Inaasahan pa rin na magbahatak ito ng bahabagat at aari pa rin magpaulan sa extreme Nodo Luzon lalo na sa Batanes Group of Island. Saan-saan ba ang posible nitong daanan bago ito make ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules? Alamin. Pero hilagang bahagi ng Luzon hanggang South Luzon, patuloy na magiging maaraw at katamtaman at mostly pwede weather ang iiral sa buong bahagi ng Luzon at South Luzon. Kalat-kalat na pag-ulan o isolated rain showers naman ang iiral sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, bunsod naman ng umiiral na monsoon trough extension. Hello, good morning mga folks! Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 11, 2025. Ang oras sa ating boss break may maga ay 10:56 na ng umaga. Hindi pa rin natin mararamdaman itong si Goryo dahil malayo-layo pa po ito, kaya asahan ang maaraw at malinsangan pa rin sa ibang bahagi ng Lolo Luzon, Central Luzon kabilang na ang Metro Manila at hanggang South Luzon. Mostly, moderate at fairly weather muna ang iiral sa atin since manipis o hot dry lamang na habagat ang medyo mararamdaman muna natin sa kanlurang bahagi ng bansa, na habang unti-unting nagkakaroon ng saturated ito na mas nararamdaman naman sa may bahagi nga po ng Southern Visayas at Mindanao, kaya sila nagkakaroon ng mga pag-ulan-ulan ngayon doon. Mula sa ating Doppler radar imagery ay halos walang masyadong water vapor, so wala tayong magiging komento at maging sa ating latest lightning strikes. Pero nakataas ang forecast ng thunderstorm advisory ayon sa Dito PD Pag-asa dyan sa bahagi pa rin ng Palawan, most of Palawan hanggang Balabac na po yan, at sa NCR naman within at least 2 hours ang expectancy nito mula dyan sa Miban ng Cavite kasama ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga hanggang Tarlac at Rizal within 2 hours daw yan ang forecast. So kung makikita naman natin sa real-time lightning detection system natin, yan, halos wala po tayong nakikita dito at past 2 hour ago ay dito lamang sa may ng silangan ng Mindanao lamang, at sa buong bahagi ng Luzon wala po tayong naitatala sa ngayon na mga aktibong lightning strikes. So walang masyado at mostly cloud to ground pa lamang ang nadidetect ng aking lightning detection system, so wala rin tayong magiging komento masyado. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Metro Manila. Anyway, ay nakapasok na nga po kagabi sa official data ni Pag-asa, mga alas 11:20 daw ito nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa aking tropical cyclone sector, mga bandang alas 12:56 ng madaling araw na po ito nakapasok. Ayon yan sa akin tropical cyclone sector ng madaling araw na po. So either way ay susundin pa rin natin yung official kay Pag-asa, pero ang aking analysis ay susundin naman natin yung aking weather monitoring system, which is automated naman din kasi yan at very real time. Depende lang sa preferences is official si Pag-asa, so accept natin na bago maghating gabi nga po ito nakapasok ng PAR. Either way ay nakapasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility at tinawag sa local name na Goryo na po, na nanatiling severe tropical storm. Tatalakayin natin yan further maya-maya lamang. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kaninang 5:21 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kahapon, mainit ang aming air temperature kahapon at ramdam naman nating lahat yan kahapon ng alinsangan kasabay ng hot humid na panahon. Kahapon nakapagtala kami ng 34 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 1:29 PM. Ibig sabihin, mataas din ang aming naging index, pumalo sa 45.3 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. So kung titingnan natin magiging forecast natin ngayong araw, asahan ang buong bahagi ng Luzon, magiging mataas ang ating heat index at ayon sa aking weather station as of 9:34 AM, nasa 41.9 degrees Celsius ang aming heat index extreme caution.
At ayon naman sa forecast natin, sa Caloocan ay nasa 42 degrees Celsius daw ang ini-expect na heat index ngayong alas 11 ng umaga, which is tamang-tama naman sa reading ng aking weather station sa Caloocan. Pero sa maghapon, aabot pa rin sa 43 degrees Celsius ang aming highest heat index sa forecast mamayang alas 12 hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So take note yan, magiging maalinsangan tayo sa Metro Manila. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, lalo na sa extreme Northern Luzon muna, magiging mataas muna ang heat index sa Ilocos Region. 38 degrees Celsius po ang inaasang pinakamataas na heat index sa kanya. So hindi naman masyado ganun katindi ang magiging heat index. Pero asahan na natin sa Cagayan Valley, mula rito sa bandang Tugigaraw, 39 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo yan hanggang 40 degrees Celsius na pinakamataas. So bahagya ring mababa. Malamang ay nagkakaroon sila ng overcast na paligid dyan o maulap na panahon, kaya bahagyang mababa. Sa Santiago Isabela naman, ang heat index sa kanila 39 degrees Celsius at papalo ng 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mas mataas sa may bandang Isabela. Sa Dagupan sa Pangasinan naman, nasa 41 degrees Celsius po ang inyong pinakamataas na inaasang heat index sa inyo ngayong maghapon dyan sa Pangasinan. So ingat po sa mga kababayan natin, uminom naman ng tubig at huwag masyadong magbibilad dahil medyo moderate at fairly weather ang inyong paligid. Sa afternoon rain showers, nakataas naman ang forecast sa inyo dyan bandang hapon pa po. So medyo tiis muna kayo hanggang mamayang tanghaling tapa. Samantala sa bandang Central Luzon sa Tarlac, ang inyong heat index ngayon dyan ay 40 degrees Celsius at papalo yan hanggang 41 degrees Celsius starting mamayang 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. Sa Batangas City naman, inasang heat index sa inyo nasa 41 degrees Celsius din, which is pinakamataas na yan ngayong maghapon hanggang alauna ng hapon. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, asahan ninyong heat index sa inyo papalo hanggang 39 degrees Celsius at aabot pa yan ng 40 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alauna daw ng hapon. So magiging mataas ang inyong alinsangan. Sa Puerto Princesa, Palawan, papalo ng 39 degrees Celsius po, which is pinakamataas na daw na magiging heat index sa inyo dyan. So mataas pong forecast din daw na uulanin sa inyo dyan, bunsod ng umiiral pa rin na habagat. So expected po yan sa maghapon. At least hindi naman ganun kataas ang heat index na hanggang maximum of 39 degrees Celsius. Pero ramdam pa rin ang alinsangan yan ha. Sa Central Visayas naman, sa Cebu, nasa 39 degrees Celsius po ang forecast ng heat index sa inyo. So extreme caution din. At papalo pa ng 41 degrees Celsius yan mamayang alauna. So wag din masyadong magbibilad. Expected ang maaraw at maalinsangang panahon. Pero sa bandang Mindanao ay nasa 35 degrees Celsius ang pinakamataas dahil nakakaranas kayo ng kalat-katapag ulan ngayon dyan. At inasahan din ganun din sa may bandang Zamboanga Peninsula dahil mayroong monsoon trough na medyo umiiral po dyan. So as expected na mas gloomy kayo at overcast at mga kalat-kalat na pag-ulan. So generally halos magiging mataas ang heat index natin sa buong bahagi muna ng Luzon habang malayo pa itong si Goyo maging sa pati po ng Visayas area. So huwag masyado magbibilad. Importante ang payong dahil sa hapon ay patuloy tayong nakataas ang forecast na mga isolated and scattered rain showers. So yung mga afternoon rain showers natin ay patuloy na iiral. Sa ating PHC Simpson past 24 hours, ang Kapbalugan naman ang may pinakamataas na air temperature na pumalo ng 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio, almost stationary at 17.4 degrees Celsius lowest. At sa Cotabato naman ang nakaranas ng at least light rain showers na 8 mm lamang at patuloy kaming walang naging pag-ulan sa amin ngayong unang linggo na ito ng Agosto. At since nung huling umulan ng malakas na pumalo na 74.1 mm ay hindi na kami nakaranas pa ng mga pag-ulan muna dito sa amin sa Caloocan. Bagamat kahapon ay may mga isolated o scattered rain showers ang umiiral sa iba't ibang bahagi ng Mega Manila kasama ang Valenzuela. Kaya inulan daw sa kanila dyan kahapon. So patuloy pa rin ang magiging maaraw at malinsangan dito sa amin sa Caloocan. Sa ngayon, nasa active pa rin ang ating geomagnetic field ayon sa ating space weather status po. So expected po yan ha. Sinabi na natin yan kahapon yung ating analysis para sa space weather. Bagamat minor lamang yan, magkakaroon pa rin ng mga 65 latitude geomagnetic at low drag ng satellite. So medyo magkakaroon tayo ng bahagyang miscalculation at accuracy ng ating weather monitoring dahil yung satellite magkakaroon ng bahagyang
miscalculation muna. Bahagya lang naman o very minor since may mga preventive measures na ang inilagay sa mga latest geostationary satellites. So makaka-recover kaagad, mabilis naman yan. So medyo tiis-tiis lamang sa medyo pagkakaroon ng mga fluctuation. At nakaranas kami ng medyo fluctuation din sa Caloocan kanina. Nag-fluctuate ang aming power lines. So pumiglas yung kuryente namin dito, so medyo makakaranas din tayo ng mga ganong mga senaryo. Nasa moderate ang ating air quality at 54 index. Moderate po tayo, so magmas po sa mga sensitibong mga baga dahil medyo mayroon tayong thermal inversion kasabay ng maalinsang ang panahon natin. Sa ating namang outside humidity, 74%, moderate ang ating concentration humidity at bumaba ito ng 4% since last hour at alanganing thunderstorms tayo dahil mayroon tayong mga 1,008 hectopascals and steady po ito since last hour. So alanganin ang mga localized thunderstorms ang iiral po sa atin dito sa Metro Manila. So maaaring pumasok yan mamayang hapon, so prepare na lamang sa mga payong just in case. Sa high tide low tide status po, maximum high tide pa rin tayo at ina-expect natin yung sea level. Kung sisilipin natin sa tide ay so far ay nasa 1.3 meters po ang taas ng ating high tide ngayon. So delikado po pumalaot yung mga maliliit na bangka na may kasamay na bugso ng hangin sa kanluran dahil nga po sa umiiral pa rin na habagat despite na dryer ito. At sa mga maliligo, delikado po sa mga chikiting, bantayin po natin yung mga guardian natin ng mga maliligo ngayon dahil kasalukuyang mataas po ang sea level natin at napakalalim yan. Kahit nasa may bandang pangpang lamang yan, malalim pa rin po dahil nasa kasalukuyang high tide po tayo. So take note yan Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:21 PM. Ang ating namang 96% illuminated morning gibos na po. Magmo-moonrise po ito mamayang gabi na 7:48 PM at lulubog ito bukas na ng umaga at 7:08 PM. Ng AM na ng madaling araw. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, expected po ang partly cloudy at localized thunderstorms naman pagsapit mo ng bandang hapon o tanghali. Maging sa gabi po magkakaroon tayo ng mga possible pa rin na localized thunderstorms na nasa 87 to 90% chance of rain daw dito sa Metro Manila. Bukas, ganun din, maulap ang himpapurin sa umaga pero asahan pa rin mga afternoon rain showers and localized thunderstorms na may 94% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected nasa 25 to 27 degrees Celsius. At ayon sa ating local weather advisory, bagamat sobrang light na po ito, na ayon sa data feed ni Pag-asa, as of 3 AM ng ngayong araw ay namataan ang sentro ng subtropical storm na si Goryeo ay na-estimate sa layong 1,325 km east ng Isimno de Luzon yan. Malamang Itbay at Batanes ang reference point nila dito. May maximum sustained wind of 110 km per hour na ngayon kasalukuyan bahagyang bumaba 106 km per hour po yung maximum sustained wind, yung 1 minute average at bugso umaabot ng 135 km per hour. Kumikilos ito pakanluran pa rin sa bilis na 25 km an hour. Yan, so mabilis-bilis po ang pagkilos niya. Dahil sa masyadong mabilis po ang pagkilos niya, medyo mapapaaga rin ang pag-exit niya ng ating PAR. So baka mga Martes lang siguro bago maghating gabi rin ito exit bago mag-Miyerkules kapag manatiling ganyang kabilis ang kanyang galaw o kilos po so maliwanag yan mga folks. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang buong bahagi ng Lolo Luzon hanggang South Luzon katamtaman at mostly fairly weather tayo. Mga ilan lamang nakaulapan ng iiral dito sa buong bahagi ng Isimno de Luzon, Central Luzon kasama ng Metro Manila, Calabarzon hanggang Bicol Region. Expected lamang ang moderate at mostly fairly weather tayo. Kaya ang kapalit nito ay magiging maalinsangan po tayo, maaraw. Kaya magpayong po mga folks dahil may mga afternoon showers pa rin tayo pagsapit po ng bandang hapon mga isolated lamang ito ng mga pag-ulan. So ready pa rin sa mga isolated rain showers kagaya rin kahapon. Sa may dulo ng Batarasa Balabak sa may bandang Mimaropa, ang dulo ng Batarasa Balabak makakaranas kayo ng mas maulap na yung papurin at mga pagkulog at pagkidlat dahil sa pag-iral nga po ng habagat pa rin dyan. Medyo umiiral na po yung habagat, lumalapit na dahil unti-unting nagkakaroon na ng slowly na intensified na hatak ng ating southwest monsoon na. Yan. Nagkakaroon lang ng medyo tumataas na atmospheric pressure kaya medyo nagiging clear skies po tayo ngayon sa hilagang bahagi ng Lolo Luzon.
So expected din kasama na ang Mindoro and the rest ng Southern Luzon. So hindi na natin masyado isa-isahin yan. Kabilang na ang buong Visayas area. Mga partly cloudy to musikaw di lamang iiral. Kabilang na ang buong Negros Region, Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar. Pero patuloy pa rin na medyo maaraw at malinsangang panahon sa halos maghapon. Kalat-kalat lamang na mga mahihina at katamtamang pag-ural lang iilan na iiral dyan sa bahagi nga po ng Cebu, Negros Region at Eastern Samar. Pero generally, magiging mas maaraw din kayo dyan at mga ilang isolated lamang na pag-ulan, lalo na dyan sa may bandang Siquijor nga po at katimugang dulo ng bandang Dumaguete, yan, ng Negros Oriental. Pagsapit naman sa may bandang Northern Mindanao, dito much gloomy na po kayo dyan sa buong bahagi ng Northern Mindanao. So kasama na ang buong Misamis, Osamis Region, kabilang na ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte na po yan. And kitang-kita naman po. So kasama ang bandang Butuan po sa medyo makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Paminsan-minsan lamang po yan, di gaya sa may bandang Zamboanga Peninsula na mas gloomy at overcast kayo dyan. Expected ang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero rest ng Mindanao, lalo na sa may bandang Sorsogon area at Davao Region, medyo partially cloudy tayo dyan at maya-maya makakaranas din kayo unti-unti ng mga kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers. Munsod po ng umiiral na monsoon trough extension. Yan, yung monsoon trough extension na yan. Patungo dito sa bandang direksyon nga po ni Goryeo. Yan. Medyo nakakahatak na ito ng bahagya sa pinaka southwesterly wind flow. At nagkakaroon ng mataas na water vapor kaya ang bandang Eastern Mindanao and the rest ng Mindanao, unti-unti makakaranas po kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers po dyan. So be ready sa payong at asahan po ang mga potential po ng mabiglaang flash floods po. So alisto pa rin tayo dyan, lalo sa mga mabulon-bunduking lugar para sa mga posibilidad na biglaang gumuho ang lupa po. So ganun din po sa ilang bahagi ng Davao Occidental and the rest ng bandang Sarangani, General Santos hanggang dyan sa may bandang Southern Cotabato po. So ingat na lamang po. And the rest naman ng Visayas at Northern Luzon ay katamtaman at mostly fairly weather tayo. So expected po ang mas maaraw na panahon sa atin sa maghapon. So silipin natin ang status ngayon ni Goryeo gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. And as of 11 o'clock ngayong umaga, ang kanyang central air pressure na ngayon ni Goryeo, 989 hectopascals. At maximum sustained wind na nga po nito, 106 km per hour. Yung 1 minute average wind speed at bugso umaabot ng 138 km per hour. Sa 10-minute average, 94 km per hour. Severe tropical storm category ito. At bugso umaabot ng 122 km per hour. Kumikilos nga po ito ng pakanluran ng medyo mas mabilis pa na 23 km an hour nga po. Yan, ito na ngayon siya since yung huling entry niya sa Philippine Area of Responsibility, kung pagbabasehan natin yung ating former track, yan, halos 1:15 AM na ito nakapasok, pero mga quarter 1 o'clock, mga 12:57 AM po kaninang madaling araw, ayon sa tropical cyclone sector natin, ay nakapasok na po ito na Philippine Area of Responsibility. Bagamat kay Pag-asa sa kanilang official report, pumasok o naka-enter na ng PAR itong si Goryeo bandang alas 11:20 ng gabi. So bago pa maghating gabi, para kay Pag-asa ay nakapasok na raw ito ng Philippine Area of Responsibility. So yun po yung kanilang official na report ay bago mag 12 midnight, 11:20 PM po. Pero sa akin, sa tropical cyclone sector, mga alas 12:57 na po ng madaling araw, naka-enter na ng Philippine Area of Responsibility. So malinaw yan. At dito naman sa pinaka-precise halos mga 1:15 AM naman ito nakapasok na. Mga 1:20 ganon, mga 1:20 naka-entra na ng PAR. Ayon dito sa ating tropical cyclone sector. Okay lamang po yan dahil walang determine na actual na sentro nitong si Goryeo nga po mula nung kagabi. Dahil sa sobrang lawak po at napaka-broad ng kanyang low-level convection at upper-low convection. So, inaasahan lang natin na magkakaiba-iba ang report ng oras ng pag-entra ng PAR. So, magbabase na lamang kasi dyan sa galaw ng quadrant ng kanyang Dvorak. So, tumingin siguro si Pag-asa sa Dvorak. So, ano yung tinuturan ni Dvorak ay yun lamang ang nagiging conclusion nila dito. So kung titingnan natin yung Dvorak, kung lilimitaw mo yung Dvorak nito, wala kasing data tayo dito sa pinaka-floating satellite imagery natin.
So wala pong naka-floating. Yan, dito. So wala pong naka-floating sa ano ng ating satellite imagery para kay Goryeo. Yan. So ito po yung pinaka-sentro niya. Mapapansin nyo po, maliit lamang ang circulation niya. Nung tiningnan ko sa website ng Japan Meteorological Agency, ang kanyang maximum diameter lamang ng gale force winds ito ay nasa 565 km diameter lamang. So ibig sabihin nung pinaka-diameter niya, yung lawak, mga pinakalawak niya, mga 560 km lamang ang pinaka gale wind diameter niya, yung maximum gale wind diameter niya. So compact lamang at maliit-liit po ito. Hindi ito masyado kalawakan o hindi gaano malawak yung kanyang circulation, kaya hindi ganun masyado makakaapekto ng malaki sa bandang Nolo Luzon. However, yung maapektuhan na hatak nito sa habagat, magpapaepekto ito at magpapaulan ito dito sa bahagi nga po ng Extreme Nolo Luzon, lalo na sa Batanes Group of Islands. So paghandaan pa rin natin mga folks, maging sa bandang Extreme Nolo Luzon. Expected pa rin tayo uulanin dyan dahil nga po yung mahahatak nga po niya na habagat at yung monsoon trough naman ay maaaring magpang-abot pa rin yan sa may bandang South Luzon kasama ang Metro Manila. So mga Martes o Miyerkules, asahan na natin na mararamdaman natin ang mga pag-ulan po dahil lalo na sa bahagi nga po ng Extreme Nolo Luzon. At mula naman sa ating Tropical Cyclone Track Combination nga po, anyway, yung layo niya nga pala ngayon, sukatin natin para malaman natin yung kasalukuyang distansya niya ngayon. Ang reference point natin ay ang Itbayat Batanes. Nasa layo ito ngayon as of 11 ay nasa 1,135 km east ng Itbayat Batanes. Yan ay ang oras ay 11:15 AM na po. Ngayon yung kasalukuyan layo ngayon ni Goryeo. So medyo malapit-lapit na siya sa may bandang hilagang bahagi ng Nolo Luzon. Pero hindi pa masyado abot yung kanyang pinaka-outer circulation trough. Medyo malayo pa. Pero yung kanyang monsoonal trough na nahahatak dito sa katimugan niya, kung saan mataas yung pinaka-quadrant. Kung sisilipin natin ang track ng Joint Typhoon Weather Center, makikita natin yung pinaka-outer circulation quadrant ay medyo lumaki ng konti. So, halos tugma doon sa diameter ng lumalabas ng JMA na 560 km diameter. Pero yung strongest quadrant niya nandito sa may bandang since ang kilos niya pa ganyan, pa kanluran, yung lower right quadrant. So yung lower quadrant po ng bagyong si Goryeo ay mas malakas po at moderate lamang sa may bandang lower left quadrant. So yung lower left quadrant habang kumikilos ito pa hilagang kanluran, simula mamayang gabi siguro or basta mga bandang mamayang gabi po, unti-unti kikilos na po yan pa hilagang kanluran na west-northwest patungo sa direction nga po. Kung susundin natin yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center ay tutumbukin ka kasi medyo tutumbukin po mga Miyerkules po dito sa may bandang northeast ng Taiwan. So ang mga kababayan natin dyan sa Taiwan, medyo ready na po, ay kayo po ang mas maapektuhan itong si Bagyong Goryeo. Now, which is parehong lahat ng quadrant ay sasaluhin ng Taiwan just in case hindi po magbago yung forecast track nila ngayon dyan patungo sa northeast ng Taiwan. Sa ngayon sa Pilipinas ay halos sa dulong-dulo lamang na Batanes Group of Island medyo maapektuhan ng outer cone of uncertainty, pero yung pinaka-quadrant range ay hindi masyado magpapang-abot. So, maapektuhan lang talaga sa atin ay yung mahahatak nito na habagat, hindi masyado maapektuhan ang buong kalupaan ng Nolo Luzon sa pinaka-sentro o pinaka-outer range gale ng bagyo. Dahil kung titingnan ninyo yung pinaka-diameter nga po niya na mga 560 km diameter, hindi po magpapang-abot sa anumang isla dyan sa may bandang Batanes Group of Island. Unless mas bumaba pa po o mas sumubsob pa po yung magiging kilos nito ha. Sa ngayon, bahagyang bumaba yung track ni Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa dahil kung tisilipin natin yung combination nila, yan nilang tatlo, ay kung makikita nyo kay Japan Meteorological Agency, mas mataas po yung trajectory niya. Yan, so dadaanan pa ito yung pinaka Miyakojima sa may bandang Martes ng gabi siguro o Miyerkules. Pero kay Joint Typhoon Weather Center at kay Pag-asa ay pareho ang nagiging kilos nila at mas mababa yung trajectory. Kaya ang tutumbukin nito ang bandang northeast o halos silangan ito ng Taiwan po.
Yan. So tatawirin nila ito kung schedule ang pag-usapan, mga Miyerkules po yan ng umaga. So siguro mga bandang umaga tanghali ay maglalandfall na yan dito sa kalupaan ng Eastern Taiwan po. So yung mga kababayan nating OFW dyan sa Taiwan ay be ready na nga po dahil makikita nyo po yung range ng tatamaan mismo ng pinakasentro ni Goryeo. At sa 1 minute average ng Joint Typhoon Weather Center, para bigyan natin ng kalinawan, ay naka 1 minute average po yan, kaya yung intensity o yung kanyang category ay typhoon category. Pero kung convert natin sa 10 minute average, yan ay severe tropical storm lamang. Yan, nasa severe tropical storm lamang na less than 120 km po ang lakas lamang ng hangin. Ito kasi naka 1 minute average yan dahil Joint Typhoon Weather Center po kasi yung computation niyan. So naka-typhoon category yan kung i-convert natin sa kategorya sa Pilipinas. So sa 10 minute average ang sinusunod natin, kaya severe tropical storm lamang po yan. At tatamaan po talaga ng rekta ang Eastern Taiwan, just in case po na masunod po yung forecast track nilang dalawa po. Kay Japan Meteorological Agency, halos lilihis lamang ito sa may bandang hilaga ng Taiwan. Kung ito ay maka-exit na ito ng PAR bandang Miyerkules po ng umaga. Base dito mga bandang umaga po yan, Miyerkules ng umaga. Yan, mga umaga o bandang tanghali na. Kung hindi man tanghali, mga afternoon or bandang gabi, lalabas nito ng PAR. Dito naman sa track ni Pag-asa JTWC, either umaga po or bandang gabi na po, exit ito ng PAR dahil halos pinakakantong-kantong dulo na ito ng boundary ng ating PAR, na kung saan medyo mas malayo ang distansya kumpara sa trajectory ng Japan Meteorological Agency. So yun po ang malinaw dyan mga folks ha. Yan. So kung may magsasabi na bumaba yung track niya, West, ito po yung pinagbasehan nila ay kay Joint Typhoon Weather Center at kay Pag-asa. Pero iba pa rin kasi ang pinapakita pa sa ngayon ng data feed ng Japan Meteorological Agency po. Yan po yung forecast niya. At kung titingnan po natin dito ay ayon sa data feed ng Japan Meteorological Agency, yung forecast error niya, kung titingnan po natin, malawak pa rin ang cone of uncertainty dahil may projection na tatamaan din ito ang silangan ng Taiwan. At dito, pinapakitaan na may posibilidad o may maliit na posibilidad na pumalo pa ito sa typhoon category. So, hindi pa rin natin i-roll out ang posibilidad na pumalo pa yan sa typhoon category. So, yun ang ating analysis. Pero sa ngayon, hanggang severe tropical storm lang, sa ngayon ang nakikitaan natin na aabutan nito dahil mas lamang po yung forecast ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center na hanggang severe tropical storm lamang ang aabutin o ilalakas ni Goryeo. So malinaw po yan mga poksa sa mga nagsasabing bumababa po. Well, ito po yun, bumaba nga siya, pero yung mataas na bahagi ng trajectory ay yan naman ay galing kay Japan Meteorological Agency. Kung titingnan natin yung pinaka spaghettios, malawak pa ang cone of uncertainty probability. So, maari pa yung tumaas muli or maaring mas sumubsob pa dahil marami pang pagkakataon na pwede pang bumaba ang magiging trajectory niya. Nakitang-kita naman po dito sa multiple ensemble forecast po. So, hindi pa finality na ganyan na ang magiging trajectory niyan. Marami pang pagkakataon na magbabago-bago pa yung trajectory positions niyan. Dahil kitang-kita naman sa spaghettios niya o yung ensemble, malawak pa ang ipinapakita na forecast ng iba't ibang mga multiple weather agencies. Ang sigurado lang natin dito ay walang nakikitaan talaga na magkakaroon ng direct contact o landfall sa malaking kalupaan nga po ng Nodal Luzon. Yun po ang at least nasisiguro po natin base na rin sa mga lumalabas na ensemble forecast. So, yun po. Yun po yung kasalukuyan nating analysis at sa ating spaghettios model chart. Para kay Goryeo sa Tropical Cyclone Intensity Forecast, makikita din dito sa forecast yung mean track. Ito yung mean, ito yung PMO. Makikita po yan yung mean na kinumpute na po lahat ng mga ensemble na yan na pinaka mas accurate na track niya. So, makikita po dito, hanggang severe tropical storm lang din ang nakikitaan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Base dito. So manatili siya hanggang severe tropical storm. Base dito, mga 2 hanggang 3 araw po siya magme-maintain sa severe tropical storm category. And then, pagsapit po ng 3 araw o 3 kalahating araw, base dito ay babagsak daw sa tropical storm category. So yun po ang kasalukuyan niya.
na forecast as of 11:39 AM ito sa aking data feed. So marami pang pagkakataon na magbabago pa po yung forecast niyan ha. At since malayo-layo pa ang lokasyon ni Goryeo. So yan po ha. So hindi pa po hindi natin maiko-conclude yan o for finality dahil marami pang pagkakataon na magbabago pa yung lakas niyan at yung mga trajectories niyan. Sa ngayon nga lang, base nga po sa Joint Typhoon Weather Center at kay Pag-asa, bahagyang mas bababa ang trajectory niya kumpara kay Japan Meteorological Agency na mas mataas ng bahagya ang kanyang nagiging trajectory track. Yan. So kung isosolo natin yung track, ito po yung pinaka-cone of uncertainty base na rin sa data feed ni Pag-asa. Malawak din ang cone of uncertainty o probability niya. Pwede pang tumaas yan o pwede pang mas dumaos-dos pa yan. So malawak pa po yung cone of error niyan. So hindi pa rin talaga natin pwedeng sabihin na ganyan na ang magiging kilos niyan. Maari pang bumaba yan or maari pang tumaas muli yan. Kay Joint Typhoon Weather Center, yung cone of uncertainty rin, malawak din ang cone niya. Ito, lagpas pa nga sa may bandang Southern Taiwan. So maari pa itong mas bumaba o pwede pang bumaba ang pinaka-trajectory niyan or pwede ring mas tumaas din yan ang trajectory na mas mataas pa kaysa sa Japan Meteorological Agency. Ito po yung pagbabasehin ninyo, yung cone of uncertainty niyan. Yan. Yung kanto niyan. So marami pa pong pagkakataon na magbabago yung forecast track niyan ha. At ito naman kay Japan Meteorological Agency, ganun din, malawak din ang cone of uncertainty and probability niya. Pwede ring mas dumaos-dos pa yan or pwedeng mas tumaas pa yan. Mas mataas pa yan sa may bandang northern part ng Taiwan pa. So malawak pa po yung pinaka-cone of error niya. So marami pang pagkakataon na magbabago-bago pa yung pinaka-trajectories niyan. Yan, no? Malayo pa at napakalawak pa kasi yung cone of error o cone of probability. So malinaw yan mga folks ha. Hindi natin pwedeng sabihin na yan lang agad na ganyan na kaagad ang magiging kilos niya. Marami pang pwedeng magbago sa kanyang trajectories. At silipin naman natin ang Computer Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung sakali may susunod pa ba kay Goryeo. After nyan, well, base sa ating West Pacific Basin, wala na pong nakikitaan tayo na susunod sa kanya. Usually, ITCC ang medyo nakikitaan natin sa may bandang katimugan ng Mindanao. Yan, mukhang ITCC at may mga ibang horizontal anomaly dito sa may bandang silangan ng Guam. Pero wala tayong nakikitaan sa ngayon na upward low convection dahil mayroong umiiral nga po na high pressure area dyan sa may bandang southeastern ng Japan. At mula dyan ay sa computer ng Global Computer Model o Global Spectral Model na ating ginagamit, makikita natin ang pagkilos nitong si Goryeo. Dito halos kapareho ng forecast track ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa na dito bandang silangan din ng Taiwan tutumbok ito. So base dito mababa rin ang forecast trajectory ng Global Spectral Model po. So ibig sabihin yung confidence na mababa ang track niya dito sa may bandang Eastern Taiwan ito tutumbok sa Miyerkules ay mataas po. Pero yung apektado sa bansa nanatiling napakaliit pa rin ang posibilidad. Sa mean sea level pressure, para mas precise, makikita din po natin yung kilos ni Goryeo. Yan, kung mapapansin natin, i-slow mo natin yung pag-trajectory. Makikita nyo po, mababa rin ang forecast trajectory nito. Dito rin sa may bandang Eastern Taiwan ito tutumbok. Na katulad sa kasalukuyan nating forecast track ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. So, ibig sabihin lamang mataas ang confidence na dito tutumbok yan sa may bandang Taiwan. Yan. Yan yung kasalukuyang forecast ha. Again, malawak pa po yung cone of probability o uncertainty o yung cone of error. Kaya, maaari pang magbago yung trajectory niya na. Sa ngayon, ito yung pinapakita. Bandang Taiwan ito magla-landfall. So, sa mga kababayan natin sa Taiwan, mga OFW, medyo ready na po. At expected yan, mga bandang Miyerkules, magsususpend na po kayo ng mga pasok dyan. Panigurado yan dahil pasok kayo sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 o 4, pababa. Yan, malinaw po yan mga folks sa mga bandang Martes ng madaling araw siguro, ng hapon siguro, or mga bandang Miyerkules po yan ng madaling araw. Medyo mararamdaman nyo po ang sungit nitong si Goryeo. Sa Pilipinas, yung mahatak lamang sa habagat ang medyo magpapasungit ng panahon natin sa Extreme Northern Luzon. So nasa LGUs na po yan kung sila ay magsususpend ng klase, lalo na sa dulong bahagi ng Extreme Northern Luzon po. Pero malamang sa Metro Manila at Southern Luzon ay malamang ay matuloy o tuloy pa rin ang may pasok tayo dahil hindi masyado tayo maapektuhan ng bagyong si Goryeo. Siguro magkakaroon ng mga ilang pag-ulan pero hindi naman siguro singlala na
na kailangan pang mag-suspend ng klase sa Metro Manila at Karatig, Southern Luzon. Yun lang siguro ang makikitaan natin dito. Depende pa rin yan sa ating local government units kung magsususpend pa rin ng klase sa Miyerkules o bandang Martes. Nasa sa kanila na po yun dahil magbabase naman sila sa magiging advisory ni Pag-asa. At least yun po yung malinaw ha. At mula sa tropical cyclone strike probability, makikita po natin ay magiging apektado po at least mga 30 to 40% ang Batanes Group of Island, Extreme Northern Luzon, lalo na ang Ilocos Norte, Apari, yan, Claveria, Cagayan, kasama po yan. Yan, yung halos buong Extreme Northern Luzon lamang. Malamang magtataas yan ng at least tropical cyclone wind signal number 1 siguro. Ayan, mga tropical cyclone wind signal number 1 sa may bandang Batanes Group of Island at posibleng idamay nila ang dulong bahagi ng Ilocos at Cagayan area. Pero sa may bandang siguro Mountain Province pababa, mukhang hindi naman na siguro masyado idadamay dahil hindi maaapektuhan o hindi abot sa range ng tropical cyclone strike probability according na rin sa pinaka-genesis. At sa susunod na araw, mga Miyerkules na po ito so by Thursday po, August 14, yan, sa pagtawid nito ay patuloy lang mga Extreme Northern Luzon maapektuhan. Tapos magkakaroon dito ng pag-iral ng ating habagat. So medyo uulanin po tayo sa Metro Manila, kasama na ang Central Luzon at Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at Eastern Visayas. So mga pag-ulan po ang iiral sa atin, at least meron tayong mga 5% chance ng tropical cyclone strike probability. Kasi nga po, hahatakin nga po yung ating habagat. So magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan yan. Damay ang Metro Manila, pero hindi ganun katindi, at least 5% na maapektuhan tayo sa Metro Manila pagsapit yan ng Huwebes. Yan. So Miyerkules, Huwebes ay apektado po tayo ng pinakahabagat lamang na mahahatak ni Bagyong Goryo. Yan. So bandang Thursday po according dito sa tropical cyclone strike probability ha. Then pagsapit po ng Friday, itong linggong ito, yan. So medyo tumaas po yung probability. So mukhang magkakaroon ng surface trap dito sa silangan ng Southeastern Luzon. Well, titingnan po natin yan kung yan ay magiging shallow trough lamang or mahinang low pressure area. Yan. So mga Thursday or Friday po yan nitong week. Magkakaroon tayo ng medyo malawakan ng pag-ulan, 5 to 10% po. So baka surface trap lamang ito, yung malawak na surface trap. Tingnan pa rin natin kung ito ay magiging isang shallow low pressure area lamang or epekto lamang ng habagat. Dahil medyo magiging maulan po tayo pagsapit mo ng Huwebes at Biyernes daw. Yan, maapektuhan po at least 5 to 10% ang buong Central Luzon, Southern Luzon hanggang Bicol Region at Eastern Visayas kasama ang Metro Manila. So mga Thursday, Friday, mukhang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan. Pero hindi pa natin sure kung ito ay isang shallow low pressure area or surface trap lamang. Napapalo ng at least 10 to 30% chance yung maapektuhan sa atin sa Central Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon. So tingnan po natin pagsapit ng Miyerkules po habang binabaybayan o niraragasan nito ang bandang Taiwan. Pero kung titingnan natin sa computer models kasi ay meron kasing nakikitaan dito na low pressure area base kay GFS. Malamang ito yung sinasabi ng tropical cyclone strike probability dito na mayroong posibleng shallow low pressure area. Kung ibabalik natin dito, ayan ang mga Thursday o Friday. Medyo may shallow trap ko kasing iiral sa may bandang Eastern Vietnam at bandang kanluran po ng Palawan. Sa bandang Biyernes po daw yan or Huwebes. Ayon yan kay GFS kasabay ng pag-iral ng ating habagat. So mukhang magkakaroon ng low pressure area dito. Bandang Thursday o Friday, nasa 1,000 hectopascals po ito sa may bandang Palawan. So tingnan po natin kung yan ay magiging positive na magiging shallow low pressure area. Pero malinaw na mukhang uulanin po tayo sa kanlurang bahagi naman sa kasama na ang Southern Luzon hanggang Metro Manila pagsapit niya ng bandang Huwebes o Biyernes. So abang-abang na lamang po. Kay SMWF naman, kung titingnan natin yung extended forecast, makikita lang natin ang paglakas lamang ng habagat na magpapaulan sa iba't ibang kanluran ng bansa. Pero wala naman tayong nakikita dito na kagaya ng GFS na mayroong shallow low pressure area na madedevelop. Kay NABGEM naman, kung titingnan natin, habagat lang din ang magpapaulan sa atin. Yan, medyo
magkakaroon din ng low pressure area. May nakikitaan tayo na may low pressure area. Pagsapit po ng bandang Biyernes daw nito o bandang Sabado. Base rito, double check natin. O mga dito naman, Linggo naman. So medyo disorganized o napaka-vague pa ng forecast kasi magkaiba kay NABDIM at GPS. Pero kung titingnan natin, yung low pressure area base sa tropical cyclone strike probability ay nakikitaan natin bandang Huwebes o Biyernes, medyo may mabubuo nga daw sa may bandang silangan ng Luzon o Southern Luzon at sa may bandang kaluran naman ng bandang Palawan po, na magbubunsod po ng mga kalat-kalat ulan at least 5 to 10% ang Southern Luzon kasama ang Metro Manila at Central Luzon. So medyo malinaw po yan mga puksa at i-double check natin kung merong umiiral nga po na convergence base sa West Pacific Basin natin kasi halos medyo sa may bandang Borneo may nakikitaan na medyo favorable dito na circulation sa may bandang Borneo. So sa may bandang southwest portion ito ng Palawan. So double check natin sa ating mean winds gamit ang ating convergence probability. Kung titingnan natin dito, napaka-vague din po at halos wala tayong nakikitaan sa ngayon. Wala So napaka-disorganized pa po at hindi pa natin ma-determine sa ngayon. Tingnan natin mga until Wednesday po kung tataas po yung vorticity sa may bandang kaluran dito. Sa may bandang east portions ng Vietnam. Pag tumaas yan, malamang papasok talaga yung probability at lalabas yung forecast ng GPS, halos magiging malapit sa katotohanan yung forecast po. So sa ngayon, tututukan muna natin yung magiging epekto ni Goryeo, lalo na sa extreme Northern Luzon at sa Taiwan. Paghandaan po natin ito hanggang mga Miyerkules po, hanggang Huwebes po. Yan po, malinaw po yan mga folks ha. Samantala sa ulat lindol, meron tayong kapapasok lang kanina na medyo malakas-lakas sa pagyanig. Kaya nag-alarm ang aking seismograph. So mula rito sa data feed ni PBOX, meron dito sa may bandang southwest ng Santa Marcela, Apayao. Yan. Pero malalim ito, 111 km depth, magnitude 4.4 po ang intensity niya. So malamang, kung titingnan natin dito, mga 10:57 AM. So 10:55 naman dito kay PBOX. So lumalabas po, nagsimula ang pagyanig sa may bandang Apayao, mga bandang 10:55 AM. Nag-arrive sa amin sa Caloocan, mga 10:56 AM na po ngayong umaga. So magnitude 4.4 po ito na medyo pa-south po yung kanyang travel course, kaya naramdaman namin ng aking seismometer sa Caloocan. Po. At mula dyan ay wala naman tayong naitala mula kanina madaling araw ayon sa data feed ni PBOX, pero marami-rami ng kagad ang mga magnitudes o mga mahihina at moderate na mga paglilindol po. After na lamang o before na lamang nagkaroon ng magnitude 4.4 sa may bandang Apayao po. Yan. So malamang intensity 1 to 2 po ang medyo naramdaman sa mga taga Santa Marcela, Apayao. Hopefully walang nagkaroon ng mga crackings and damages dyan sa paligid ng Santa Marcela, Luna, Pudtol o Flora po. Listo na lamang po tayo mga folks. Medyo gumalaw po yung nagkaroon kayo ng medyo jolt po dyan na nadetect ng aking seismograph. At mula sa historical earthquake data natin, kung nakakailang total earthquakes na tayo. For the month of August, yan. So meron tayong total of 341 earthquakes na po. 332 dito is magnitude 2.0 pataas, 8 sa magnitude 4.0 at isang magnitude 5.0 na nung isang araw nagkaroon ng pagyanig dyan sa may bandang Gobyerno Generoso, Davao Oriental na may magnitude 5.3 po na pagyanig. So malinaw yan mga folks. At after nyan ay puro mga magnitude 4 at so far nakaka-8 na po tayo na magnitude 4.0. At sa ngayon, 341 total earthquakes pa lamang po tayo between magnitude 2.0 pataas po. Hindi pa natin sinama yung magnitude 1.0. Pero kung isasama natin yung magnitude 1.0 pataas, nasa total of 10,506 total earthquakes na tayo. Kung isasama po natin yung magnitude 1, yan. Pinakamarami pa rin yung magnitude 2.0 na nasa 5,455 total earthquakes yan ngayong taon. Ngayong taon po yan ha. Hindi yan for the month of August lang. So total earthquakes natin ngayong taon ay 10,506 na po. Kasama ang magnitude 1.0 po yan. So yun po ang malinaw yan. Pero kung pagbabase natin between magnitude 2.0 lamang pataas,
ay nasa total lamang tayo na 7,188 earthquakes lamang. Hindi kasama ang magnitude 1.0. So, yung magnitude 1.0 kasi ay nasa 3,271 po ang total earthquakes. So, kung pagsasamahin po natin yan, ay aabot talaga sa mahigit 10,000 ang total earthquakes natin ngayong taon. So, malinaw yan. At narito naman ating 3-day today weather forecast para sa araw ng Lunes, August 11, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, August 11, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report since asahan pa rin ang maghapon natin na maalinsangan at maaraw na panahon pero expected pa rin ang mga isolated case of afternoon showers and localized thunderstorms. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.